Sa kabisayaang bahagi ng probinsya ay mayroong isang maliit na nayon na tila hindi gaano napapansin ng mga tao. Ang nasabing nayon ay kilala sa tawag na nayon, Ginmusida. May kaliitan ang nasabing nayon, ngunit sagana sila sa mga produkto, lalo na sa usaping bigas. Payak lang ang pamumuhay ng mga tao na naninirahan doon. Si Guido at ang pamilya niya ay nakatira din sa nasabing nayon. Si Clarissa ang maswerteng babae na napangasawa ng lalaking magsasaka at biniyayaan sila ng Diyos ng dalawang anak, sina Ronnie at Basilio. Kung panlabas na anyo ang pag-uusapan, may pamatay na kakisigan ang magsasakang lalaki. Malaki ang kanyang pangangatawan, may malapad na dibdib, may magandang hugis ng muka, mistiso, at may itim na balbas na mas lalong nagpadagdag ng kanyang karisma. Sa edad na 44 ay kakaiba pa rin ang lakas ng karisma ni Guido, dahilan kung bakit kahit siya ay pamilyadong tao na ay habulin pa rin ng mga kababaihan. Pagsasaka ang hanap buhay ni Guido, samantalang labandera naman ang kanyang babaeng asawa na si Clarissa. Pareho namang pumapasok sa elementarya ang kanilang mga anak. Si Ronnie na kanilang panganay ay 11 taong gulang na, samantalang 8 taong gulang naman ang bunso nilang anak na si Basilio. Guido, uminom ka na muna ng tubig, mahal. Pinagpapawisan ka na ng todo. Usal ng asawa ni Guido nang makalapit ito sa kanya sa gitna ng palayan. Tirik na tirik ang sikat ng araw sa katanghaliang iyon, kaya naman tagaktak na lamang siya sa pawis, ngunit nakabilad pa rin siya sa ilalim ng araw at mismong gitna ng malawak na palayan. Nagkataon kasi na tag-ani nila ng palay. Napapunas si Guido ng kanyang pawis sa noo. Ramdam niya ang malagkit niyang pawis na agad namang pinunasan ng kanyang asawa. Pinainom din si Guido ng kanyang misis ng maligamgam na tubig. Magpahinga ka na muna kaya. Ilang oras ka nang nandito, oh. Baka mapano ka pa. Nag-aalalang wika ni Clarissa, ngunit napangiti lang sa kanya si Guido at sinabi na kaya pa naman niyang tiisin ang sikat ng araw. Sinabihan din niya ang kanyang asawa na wag itong mag-alala dahil magiging maayos lang siya. Maliban sa nasanay na ang katawan ni Guido sa sikat ng araw, ay malakas din ang kanyang pangangatawan. Sa katunayan, ay 5 oras na siyang nagtatrabaho doon, ngunit hindi man lang siya nakakaramdam ng kahit na kaunting pagod. Napabuntong hininga na lamang si Clarissa. Alam din naman niya ang dahilan kung bakit hindi basta-bastang napapagod ang kanyang asawa. Maliban sa nasanay na ang katawan ni Guido at may mutya din itong hawak. Ang ama ni Guido ay dating antingero sa kanilang nayon, samantalang isa namang kilalang mangkukulam ang kanyang ina. Mukhang nakuha ni Guido ang mga abilidad ng mga magulang nito. Ngunit kailanman ay hindi pa nagagawa ni Guido na mangkulam. Ipinagkaloob sa kanya ng kanyang ama ang mutya ng bayawak bago pa ito lumisan dahil sa sobrang katandaan. Namatay naman ang mangkukulam niyang ina dahil sa pang-aatake ng mga mababangis na aswang. Mauna na muna ako. Babalik ako mamaya upang ihatid ang pananghalian mo. Dadalawin ko muna ang mga bata sa paaralan nila. Maya-maya ay sambit ni Clarissa. Nang tuluyang makaalis si Clarissa, ay muling bumalik si Guido sa naudlot niyang ginagawa. Inabala niya ang kanyang sarili sa pag-aani ng palay. Nasa ganun siyang kalagayan nang maabutan siya ng kanyang kumpare na si Leon. Napatigil siya sa kanyang ginagawa at napaangat siya ng tingin sa lalaki matapos nitong tawagin ang kanyang pangalan. Napansin din ni Guido ang nangungunot na noo ni Leon at bahagya pa nitong tinatakpan ng kamay ang mga mata upang hindi masilawan ng araw. Pre, masyadong abala ka ngayon ah. Wika ng kumpare ni Guido nang tuluyan itong makalapit sa harapan niya. Bahagya pang napamasid sa paligid ang kumpare niya. Napatingin ito sa iba pang magsasaka na naroroon at abala sa kani-kanilang mga ginagawa. Nga pala pre, nagpunta ako rito kasi may naghahanap sa iyong matanda.
At sa katunayan, naroon siya ngayon sa bahay ninyo. Dinala ko na kasi sabi niya kamag-anak mo raw. Dugtong pa ng kumpare niya. Kagaya ni Guido, ay pamilyadong tao rin itong si Leon. Sa katunayan ay inaanak ni Guido ang bunso nitong anak na si Dondon at inaanak din ni Leon ang panganay niyang anak na si Ronnie. Ganun ba? Sige susunod na lang ako dun mamaya sa bahay. Tatapusin ko lang to ginagawa ko. Tugon ni Guido, saka siya bumalik sa kanyang ginagawa. Hindi kaagad umalis si Leon, bagkus ay nag-ikot pa ito sa palayan at nakipag-usap sa ibang mga magsasakang nanduroon at nang magsawa sa pakikipagdaldalan at saka sikat ng araw ay saka ito nagpaalam sa kanila at umalis na. Pasado 12:00 na ng tanghali nang magpasya si Guido na umuwi na. Nagbabakasakali din siya na maabutan ang matandang bisita niya na nabanggit ni Leona. Agad siyang nagpaalam sa kapwa niya magsasaka at dumiretso ng uwi sa bahay nila. Inabutan din ng 15 minuto bago nakababa sa bukid si Guido. Nang makarating siya sa mga kabahayan ay sumalubong pa sa kanya ang mga batang nagsisitakbuhan at masaya naglalaro. May mga kababaihan din siyang nadadaanan na nagkukwentuhan sa isang tabi. Kahit na pinagpapawisan siya ay hindi pa rin nababawasan ang kanyang karisma. Ilan sa mga kababaihan ay titig na titig pa sa kanya. Ilan sa mga babaeng nakasalubong at nadadaanan niya ay tinatawag pa siya at kumakaway ang mga ito. Tanging ngiti lang ang ganti ni Guido sa kanila. Tahimik lang na naglalakad pa uwi sa kanila si Guido. May mga putik pa ang kanyang paa at kamay ngunit pinagsawalang bahala na lamang niya yun. Hindi pa man siya tuluyang nakakarating sa kanila ay masayang sinalubong siya ng bunso ng anak na si Basilio. Masayang tumakbo pa ang bata palapit sa kanya kaya nakangiting sinalubong din ito ni Guido. Nang makalapit ay sa kanya ito binuhat. Tay, tignan mo po, binigyan ako ni ma'am kanina ng star. Ngiting-ngiti na wika ng bata sa kanya pinakita sa ama ang kamay na minarkahan ng guro nito. Mas lalong napangiti si Guido sa kanya hinagkan ang anak sa noo at sa pisngi. Napahigik-gik na lamang ang bata dahil sa ginawa niya. Habang naglalakad papunta sa bahay nila ay nasulyapan ni Guido ang kanyang misis na nakikipag-usap sa isang babae. Hindi niya makilala kung sino ito dahil bahagyang nakatalikod sa kanya ang babae na yon. Itim, mahaba at kulot nitong buhok lang ang tanging nakikita ni Guido. Mukhang napansin ng kanyang asawa at maging ng babae na kausap nito ang presensya niya dahilan upang mapalingon ang mga ito sa kanya. Gulat na gulat si Guido nang tuluyan niyang masilayan ang mukha ng babaeng kausap ni Clarissa. Isa itong matandang babae at napakapamilyar ito sa kanya. Kilalang kilala niya ang matanda dahil walang iba kundi ang tiya Sabel niya na nagmula pa sa malayong probinsya. Tiya, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Guido sa kanyang tiyahin. Nakakunot noo siya ngunit bakas ang takot sa mukha ni Guido nang tanungin niya. Hindi niya maiwasan na matakot lalo na nang masilayan niya ang panandaliang ginawang pagngisi ng matandang babae na tila ba may itim na binabalak. Tiya, wag ang pamilya ko. Bulong ni Guido sa kanyang sarili. Guido, maayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Masama ba ang pakiramdam mo? Sunod-sunod na tanong ni Clarissa sa kanyang asawa. Ilang oras na rin ang nakakalipas simula nang makausap ni Guido ang kanyang tiyahin. Bigla na lamang nagbago ang kinikilos ni Guido. Tulala ang lalaki na tila ba may malalim na iniisip. Malalim talaga ang iniisip niya. Lalo na at nalaman ni Guido na lumipat na pala sa nayon ang matanda. Sinabi rin sa kanya ng tiyahin na magtatagal siya sa nayon nila ng ilang buwan. Mahal, gusto mo bang mabakasyon muna tayo sa labas ng nayon? Tanong ni Guido na ikinabigla ni Clarissa. Iyon ang unang beses na nagtanong ang asawa na magbakasyon.
Kunot noong tinanong ni Clarissa si Guido kung bakit bigla nitong naisip na magbakasyon muna, ngunit sa halip na sagutin siya ng asawa ay malalim na napabuntong hininga lang ito at saka tumayo. Magpapahangin muna ako sa labas, wika ni Guido sa kanyang asawa, saka siya tuluyang lumabas sa kanilang bahay. Nanatiling nakatingin lang si Clarissa sa papalayong bulto ng asawa hanggang sa tuluyan na itong makalabas sa kanilang bahay. Napabuntong hininga na lamang si Clarissa. Hindi niya maiwasan na mag-alala para sa asawa sapagkat alam niyang may mali at may problema ang kanyang mister. Ngunit hindi rin naman niya maaaring ipilit ang lalaki na magkwento. Dahil kilala niya si Guido na laging sinasarili ng lalaki ang problema. Sa ikalawang pagkakataon ay muli na namang napabuntong hininga si Clarissa at sa kanya napagpasyahang maghanda na lamang at maghain ng kanilang hapunan. Bago pa siya dumiretso sa kusina ay dinaanan pa niya ang mga bata sa kwarto nila. Naabutan pa niyang nag-aaral ang mga ito kaya pinabayaan na lamang niya. Nang maihanda ang hapagkainan ay saka muling binalikan ni Clarissa ang mga bata at para sabihan na maghapunan na muna. Tuwang-tuwa ang dalawang bata na sumunod sa kanya sa pagkainan. Agad na ipinaghain ni Clarissa ang mga bata saka pinauna na muna itong pakainin. Kumain na lang muna kayo rito. Susundin ko lang ang tatay ninyo sa labas, wika ni Clarissa, saka siya sumunod sa labas. Hindi naman siya nahirapang hanapin si Guido dahil naabutan niya ito na nakahiga sa duyan. Tahimik na nilapitan ni Clarissa ang asawa. Bahagya pa nitong sinilip kung natutulog ba si Guido o hindi. Ngunit naanigan niya na kapikit ito kaya hinayaan na lamang niya si Guido at muli niyang binalikan ang mga bata na hanggang sa mga sandaling yon ay kumakain pa rin. Nagkataong naguhugas si Clarissa ng pinagkainan ng mga bata sa mga sandaling yon nang bigla na lamang siyang nakarinig ng kaluskos. Nung una ay hindi niya na lang iyon pinansin, ngunit habang tumatagal ay napansin niya na mas lalong lumalakas ang naririnig niyang kaluskos at tila ba nanggagaling iyon sa labas ng kanilang kusina. Doon na tuluyang natigilan si Clarissa. Dala-dala ang isang babasaging plato na sinasabunan niya ay napasilip siya sa bintana. Sa labas ng kanilang kusina, ngunit ganun na lamang ang pagkagulat niya nang sumalubong sa kanya ang isang pares ng nanlilisik at nagbabagang mga mata na nagmula sa isang matandang babae. Napasigaw siya sa sobrang gulat at napaatras. Nabitawan din niya ang platong dala niya kaya nabasag ito at lumikha ng ingay. Nanginginig na napaatras si Clarissa habang nakatingin pa rin sa babaeng matanda sa labas ng nakabukas na bintana na sa mga sandaling yon ay nakatitig pa rin sa kanya. Sapat lang ang liwanag na nagmumula sa loob ng bahay nila upang masilayan niya ang kulubot at nakakatakot na itsura ng matanda sa labas. Pulang-pula ang mga mata nito na bahagya pang hinarangan ng mahaba ngunit kulot na itim na buhok. Nagtatagis ang matutulis na mga ngipin ng matandang babae at naglalaway pa itong nakatingin sa kanya. Maya-maya pa ay kitang-kita mismo ng mga mata ni Clarissa ang unti-unting paghaba ng dila ng matandang babae. Pahaba ito ng pahaba at ang dila nito ay nakatutok sa kinaroroonan niya. Sa sobrang takot na nararamdaman ay hindi napigilan ni Clarissa ang manginig at mapaihi. Gustuhin man niyang tumakbo ngunit hindi niya magawa dahil maliban na nangihina ang tuhod niya, tila ba pinako siya sa sariling kinatatayuan. Hindi niya magawang maigalaw ang sariling katawan dahil sa takot. "Clarissa!" Naibulalas ni Guido nang makarating siya sa kusina at naabutan na nasa ganoong kalagayan ang asawa. Kitang-kita rin niya ang sobrang haba ng dila ng matandang babae na unti-unting lumalapit sa kanyang asawa. Hindi nagdalawang isip pa si Guido at mabilis siyang napatakbo sa kinaroroonan ng patalim. Kinuha niya iyon sa kawalang pag-aalinlangan na tumungo sa bintana at mabilis na hinuli ang dila ng matandang babae.
Tagumpay na nahuli ni Gido ang dila ng tiktik, ngunit dahil madulas ito ay unti-unti rin itong nabawi ng matandang tiktik. Ngunit bago pa niya tuluyan na mabawi ang sariling dila, ay walang pag-aalinlangan niyang tinusok ni Gido ng kutsilyo ang dila ng matandang tiktik. Umalingaw-ngaw ang ginawang pagsigaw ng tiktik dahil sa ginawa ni Gido. Hindi pa nakontento ang lalaki dahil matapos niyang pagsasaksakin ng kutsilyo ang dila ng matandang tiktik ay agad niyang sinara ang nakabukas na bintana, kung kaya naipit ang dila ng matandang aswang. Nasaktan ka ba? Ayos ka lang ba? Pasensya ka na. Nilang ako. Bakas ang labis na pag-aalala sa muka at tinig ni Gido. Nananatiling nakatulala pa rin ang kanyang asawa, kaya wala siyang nagawa kundi ang mahigpit na yakapin ito. Sa kanya muling binalingan ang matandang aswang sa bintana na hanggang sa mga sandaling yon ay humihiyaw pa rin at nakahawak sa nakawayway niyang dila. Puntahan mo muna ang mga bata, baka mapano sila. Huwag kayong lalabas ng kwarto. Usal ni Gido sa asawa na agad namang sinunod ng babae. Kahit na nanginginig ay nagawa pa rin itong tumakbo at pinuntahan ang dalawang anak sa silid nila, samantalang nagpaiwan si Gido sa kusina. Nagtatagis ang mga ngipin ni Gido, bakas ang labis na galit sa kanyang muka. Mabilis niyang kinuha ang kanyang itak na nakasabit sa kanilang bubungan at saka buong tapang na tinutok ang talim nito sa bintana kung nasaan ang nilalang. Subukan mong hawakan ni hibla ng buhok ng isa sa pamilya ko at ako na mismo ang hukay ng libingan mo. Wika ni Gido. Umalingaw-ngaw ang nilikahang mga kakaibang ugong ng matandang tiktik. Kapansin-pansin ang mas lalong panlilisik ng namumula niyang mga mata habang nakatitig kay Gido. Sa halip na matakot ay mas lalong nakaramdam ng galit si Gido. Sa isip-isip ng lalaki, hinding-hindi niya hahayaang may masaktan kahit ni isa man sa kanyang pamilya. Maya-maya pa ay muling gumawa ng kakaibang ingay ang matandang aswang bago ito tuluyang maglaho sa dilima. Hindi pa rin umalis si Gido sa kanyang kinatatayuan. Nanatiling nakiramdam siya sa paligid at nang masiguradong tuluyan na ngang nakaalis ang matandang aswang ay saka niya sinundan sa kwarto ang kanyang asawa at mga anak. Naabutan pa niya ang mga ito na nakaupo sa isang higaan na banig habang nakakulong sa mga bisig ni Clarissa ang dalawang bata. Nang pumasok siya sa kwarto ay agad na naagaw ng mga ito ang presensya ni Gido. Mabilis na napatayo si Clarissa at nag-aalalang sinalubong ang kanyang asawa. Mahal, ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Nag-aalala, ngunit takot na tanong ni Clarissa. Huwag mo kong alalahanin, mahal. Ayos lang ako. Huwag kayong mag-alala. Sisiguraduhin kong hindi na ulit tayo gagambalain ng matandang aswang na yon. Tila ba siguradong usal ni Gido na siya namang ipinagtaka ng kanyang asawa. Tinanong ni Clarissa si Gido kung may ideya raw ba ito sa aswang na gumagambala sa kanila, ngunit hindi siya sinagot ng asawa at sa halip ay sinabihan lang siya nito na patulugin na ang mga bata, saka ito lumabas sa silid. Malalim na napabuntong hininga na lang si Clarissa. Malakas ang kutob niya na may alam si Gido sa mga nagaganap, ngunit sa halip na usisain ang asawa tungkol sa bagay na yon ay pinagtuunan na lang niya ng pansin ang mga bata. Tinabihan niya ang mga ito hanggang sa sila ay makatulog. Sa kabilang banda naman, dumiretso naman si Gido sa nakabukas na bintana sa kanilang sala. Napadungaw pa siya sa labas ng bintana at sumalubong sa kanya ang kadiliman sa labas. Napabuntong hininga si Gido bago niya tuluyang sinara ang bintana at saka siya napaupo sa upuan na gawa sa kahoy. Sa mga sandaling yon ay hawak pa rin ni Gido ang kanyang itak. Napabuntong hininga na lang siya bago niya iyon isinandal sa isang sulok, saka pumunta sa pagkainan. Mag-isa lang siyang naghapunan sa gabing yon. Nang matapos siyang makapaghapunan ay agad siyang dumiretso sa kanilang silid at nagpahinga. Kinabukasan na, pagpatak pa lang ng alas 4 ng madaling araw ay nagising na si Gido at ang kanyang asawa.
Maagang nagluto ng kanilang almusal si Clarissa. Samantalang matapos magkape ni Guido ay nagpaalam ito sa kanyang asawa at maagang umalis upang tumungo sa bayan ng kanilang nayon. Mag-isang tinahat ni Guido ang masukal na kagubatan. Halos 15 minuto rin ang inilaan niya sa paglalakad hanggang sa tuluyan na siyang nakarating sa bayan. Nagkataon na araw iyon ng Martes at tinda sa kanilang nayon, kaya dinadagsa ng mga tao na nagmumula pa sa mga bulubundukin ang maliliit nilang bayan. Hindi dumiretso si Guido sa palengke at sa halip ay tumungo siya sa bahay ng tiyahin niyang si Isabela. Sa liblib na bahaging iyon ng nayon nakatira ang kanyang tiyahin. Bali nangungupahan lang din ito sapagkat nagkataon naman kasi na may paupahan ng maliit na kubo sa bandang bahaging iyon ng kanilang lugar. Nang makarating sa destinasyon ay naabutan pa ni Guido ang tiya Isabel niya na nagkakatay ng karne sa labas ng bahay nito. Natigilan pa si Guido dahil sa nakita. Mukhang napansin din ng tiyahin ang presensya niya kaya napaangat ito ng tingin sa kanya. Napangiti pa ang tiya Isabel niya at bahagyang itinaas nito ang hawak na itak at umakto na parang kumakaway. Binati pa ng matandang babae si Guido ng magandang araw, saka ito bumalik sa ginagawa. Malalim na napauntong hininga si Guido, saka siya nagpatuloy sa paglalakad at kusa lang siyang napahinto nang makarating siya sa harapan ng tiyahin. "Nasaan si Inang?" tanong ni Guido. Natigilan ang kanyang tiyahin dahil sa tanong niyang iyon. Maang na umangat pa ito ng tingin sa kanya. Ngunit hindi pa man ito magawang makapagsalita ay agad na pinangunahan ni Guido ang tiyahin. "Alam kong nandito si Inang, Tiya Isabela. Nararamdaman ko siya." Napangiwi pa ang matandang babae dahil sa tinuran ni Guido, ngunit ilang saglit pa ay kusa na lamang itong bumigay. Napabuntong hininga ang matandang babae, saka ito tumayo. Sinenyasan pa niya si Guido na sumunod daw ito sa kanya sa loob ng bahay. Sa isang madilim at mabahong silid silang dalawa dumiretso. Sa sobrang sangsanga ay hindi maiwasan ni Guido na magtakip ng sariling ilong. Bumabalingasaw ang masangsang na amoy na halos hindi niya maintindihan. Agad na kumuha ng posporo at kandila ang kanyang tiyahin at saka niya iyon sinindihan. Doong tuluyan na silayan ni Guido ang magulong silid, ngunit ang mas nakaagaw ng atensyon niya ay ang isang matandang babae na kamukhang kamukha ng kanyang tiya Isabel na nakaratay sa banig. Ang tiya Inang niya na siyang kakambal ng kanyang tiya Isabela. Nakaratay sa banig ang matandang babae. Namumutla ang balat nito at halatang nangihina. Sa halip na makaramdam ng awa ay galit na nilapitan ni Guido ang matandang babae. "Bakit nandito pa kayo lumipat sa nayon? Hanggat maaari lumayo na kayo sa pamilya ko." Patigas na usal ni Guido na siyang nagpamulagat sa matandang babae na nakaratay sa banig. Tuluyang bumungad kay Guido ang namumulang mata ng tiyahin. Nasilayan din niya ang unti-unting pagbuka ng bibig ng matandang babae, saka nito nilabas ang sugatang dila. "Patawad, tiya. Pero alam kong aswang ka. Ngunit sa oras na hawakan ninyo ni Hibla ni isa sa mga mahal ko sa buhay, hindi lang yan ang aabutin mo." Pagpasensyahan mo na siya, Guido. Nahihirapan lang talaga siyang makontrol ang pagiging aswang niya. Sabat ni Tiya Isabel na ikinailing ni Guido. Hindi aswang ang Tiya Isabel niya at sa katunayan ay dati rin namang normal na tao ang Tiya Inang niya, ngunit matapos nitong bumalik sa Pilipinas, matapos magtrabaho sa ibang bansa, ay malaki na ang ipinagbago nito at maging ang kanyang katauhan. Hindi na nila naaagapan pa ang Tiya Inang niya at tuluyan na itong naging aswang. Ang problema nga lang, kahit ilang dekada na ang nakalipas matapos ang pangyayaring yon, ay nahihirapan pa rin ang matandang babae na makontrol ang sarili, lalo na sa tuwing pagkagat ng dilema. Mag-iingat ka, Guido. Pagpasensyahan mo na ang tiya mo dahil sa pangangambahala niya sa pamilya mo kagabi. Ani ni Tiya Isabel nang maihatid niya sa labasan si Guido.
Napatango na lang sa kanya ang lalaki at muli itong napasulyap sa pintuan na kung saan sila lumabas. Pero sana hindi na ito muling maulit pa, Tia Isabela, dahil kapag maulit pang nangyari kagabi ay hindi ako makakapangako na hindi ko masasaktan si Tia. Kahit tiyahin ko pa siya, hindi ako magdadalawang isip na pabagsakin sa oras siya ay saktan niya ang aking mga pamilya. Matigas na litanya ni Guido bago pa itutuluyang umalis. Dalawang bangkay ng batang babae ang natagpuan sa kagubatan. Ayon kay Melanie, ang nakakita sa dalawang biktima. Nangangahoy daw siya kaninang madaling araw nang bigla na lang siyang nakamoy ng malansa. Kusa siyang dinala ng kanyang mga paa sa kinalalagyan ng dalawang biktima. Isang kalulus-lulus na sitwasyon ang kanyang nasaksihan. Wakwak ang tiyan ng dalawang biktima at nawawala ang kanilang mga laman loob. At ayon sa karamihan, aswang daw ang may kagagawan. Ang suliraning ito ay patuloy pa ring iniimbestigahan ng ating mga kapulisan. Ako po si Bignoy, ang inyong tagapagbalita. Araw ng Biyernes, isang kagimbal-gimbal na balita ang naging almusal ng mga taga-Nayon ng araw na yon. May natagpo ang dalawang bangkay ng mga bata sa liblib na bahagi ng kagubatan. Ang balitang iyon ay hindi rin nakaligtas kay Guido. Malalim na napabuntong hininga na lang ang lalaki matapos marinig ang kagimbal-gimbal na balita. Nabalitaan din niyang nagsimula na rin kumilos ang otoridad sa kanilang lugar. Hindi niya lubos maisip ang posibleng magaganap sa hinaharap. Alam din niya na ang tiya-inang niya ang punot dulo ng kaguluhan at kababalaghang nagaganap sa kanilang nayon. Marahil ay nagmula si Guido sa pamilya ng mga mangkukulam at antingero, ngunit kailanman hindi niya naisip na mapabilang at maging kagaya ng mga magulang niya. Ang nais niya ay mamuhay ng payak at kasama ang kanyang mahal na pamilya. Ang nais niya lang ay maging isang simpleng magsasaka. Sino naman kayang may halang ang kaluluwa ang gumawa ng bagay na yun? Nakakaawa naman ang inosenteng bata. Alam mo bang, nalaman ko rin na may mga taga-Nayon na rin ang nag-report sa barangay nung nakaraan dahil nawawala ang mga anak nila na hanggang ngayon hindi pa rin mahagilap. Ay, habang tumatagal mas lalong nakakatakot na ang mundo. Sa tingin mo ba, aswang ang may kagagawa ng lahat ng mga nagaganap na yon? Usap-usapan na naririnig ni Guido ng araw na yon habang tinatahak niya ang daan papunta sa bayan. Balak kasi niyang bumili ng bigas ng araw na yon dahil paubos na ang bigas nila. Nakasalubong pa ni Guido ang kumpare niyang si Allison at niyaya siya ng lalaki na dumalo sa magaganap na salo-salo para sa gabing yon. Nagkataon na kaarawan pala ng bunso nitong anak. Hindi na nakatanggi pa si Guido sa imbitasyon ng kanyang kumpare at agad din siyang pumayag. Hindi nagtagal ang pag-uusap ni Guido at ng kumpare niya dahil agad din silang nagkahiwalay ng landas. Nang makarating sa palengke ay aksidente pang nakasalubong ni Guido ang tiyahin. Ang tiyahin niyang si Isabela. Kinamusta pa nga siya ng tiya niya, ngunit sa halip na sagutin niya ito ay tinanong niya pabalik ang babae kung nasaan ang kakambal nito, kaya sinabi ng tiya na nakakulong lang ang tiya-inang niya sa isang silid. Sinabi din ng kanyang tiya Isabel na kinabukasan daw ng araw na yon ay lilisanin na rin naman nila ang nayon dahil balak nilang lumipat uli sa ibang lugar. Hindi na nakaimik pa si Guido dahil sa mga narinig. Alam na rin naman niya ang dahilan kung bakit lilipat na naman ng lugar ang tiya Isabel niya at maging ang tiya-inang niya. Mahina talaga ang inang niya tuwing umaga, ngunit lumalakas ito tuwing pagsapit ng dilim. Dumiretso si Guido sa bilihan ng mga bigas. Kalahating sako ang binili niya at maliban doon ay napadaan din siya sa tindahan ng mga isda at bumili ng 2 kilong tilapia. Matapos mamili ay agad na dumiretso umuwi si Guido. Tanghali na nang makabalik si Guido sa bahay nila. Naabutan pa nga niya ang kanyang asawang si Clarissa na nagsasampay ng mga pinaglabhan nitong damit sa sampayan. Sa mga sandaling yun ay nakaalis na rin ang mga bata at nasa eskwelahan na. Agad na diniretso ni Guido sa kusina ang mga pinamili niya, saka siya tumungo sa pagkainan at kumain. Pagpatak ng 1:00 ng hapon,
ay mag-isang tinahak ni Guido ang daan patungo sa bukid. Ilang araw pa lang ang nakakalipas simula nang matapos sila sa pag-aani ng palay, kaya babalik na naman sila sa pag-aararo sa bukid. Naabutan pa niya ang 4 niyang mga kasamahan na nakabilad sa ilalim ng araw at abala sa pag-aararo. Ang bukid na pinagtatrabahuhan nila ay pagmamay-ari ng kanilang kapitan. Ilang dekada na rin silang nagtatrabaho sa lupaing iyon. Mabilis na pumwesto rin si Guido saka siya nagsimulang magtrabaho. Bandang alas 4 ng hapon, mag-isang tinatahak ni Guido ang masukal na kagubatan pababa sa bayan ng Nayon. Habang naglalakad ay pasipol-sipol pa si Guido. Sa bahay ng kumpare Alison niya ang destinasyon niya sa hapon na yon. Dala-dala din niya ang kanyang itak ng hapon na yon. Hindi naman sa takot siya na maglakad kapag hindi niya dala ang kanyang itak, kundi sinisigurado lang niya ang kaligtasan, lalo na at alam niyang gagabihin na naman siya sa pag-uwi. Nang makarating si Guido sa bahay ng kumpare, ay naabutan pa niya ang mga kalalakihan sa labas na nag-iinuman. Isa sa mga nakakilala kay Guido ay ang tumawag at sumalubong sa kanya na si Gerald. Nagkamustahan at nagkausap pa silang dalawa. Maya-maya ay lumabas din ang kumpare niyang si Alison. Saka siya nito inakay papasok sa loob ng bahay nila. Nagkakasiyahan din ang mga bisita sa loob ng bahay. Nagkukwentuhan ang mga kababaihan. Nag-iinuman ang mga kalalakihan. Masaya naglalaro ang mga kabataan at meron din abala sa mga kinakain nila. Mabuti naman at nakarating ka, kumpare. Pasensya ka na, masyado akong abala ngayon. Sige, kumain ka na lang muna dyan. Usal ng asawa ni Alison nang makita niya si Guido. Napangiti lang si Guido sa ginang at nagpasalamat. Binigyan din siya ng plato ni Alison at sinabihan na kumuha na lang ng pagkain bago ito lumabas upang asikasuhin ang mga kainuman. Pansit at bihon ang mga putahing kinuha ni Guido bago siya umupo sa bakanting upuan at nagsimula siyang kumain. Tahimik lang siyang kumakain ng mga sandaling yon nang bigla na lamang siyang nakarinig ng sunod-sunod na sigawan. Napatigil siya sa akma niyang pagsubo na kinakain niya at napadungaw siya sa nakabukas na bintana. Napakunot noo si Guido nang bumungad sa kanya ang mga kabataang nagkakagulo sa labas. Kung hindi pa niya nakitang may hawak na lobo at may candy ang mga ito, ay hindi pa niya malalaman na kaya pala nagkakagulo ang mga yon. Yun ay dahil may palarong nagaganap. Napailing-iling na lang si Guido bago bumalik sa naudlot niyang pagkain. Nang matapos kumain, ay dumiretso sa labas si Guido at nakipag-inuman din kasama ang kumpare niyang si Alison at maging ang ibang mga kalalakihan sa labas. Kilala din naman niya ang mga kainuman niya. Sa katunayan, nang maupo siya ay agad siyang inabutan ng mga ito ng alak. Habang nag-iinuman ay panay pa ang kwentuhan at tawanan nila. Dilibang din ni Guido ang sarili at nakisali sa usapan ng mga to. Sa sobrang pagkalibang ay hindi nila namalayan ang mabilis na pagtakbo ng oras. Pasado alas 9 na ng gabi nang tumigil sila sa pag-iinuman at sa sandaling iyon ay tinamaan na rin si Guido ng alak. Mag-iingat ka sa daan, pare, ha? Paalala pa ni Alison kay Guido nang nagpaalam itong umuwi. Sinubukan pa nga nilang pigilan si Guido na huwag nang umuwi dahil maliban sa gabi na ay halatang nalasing na rin ito dahil paggewang-gewang na akong maglakad. Ngunit sa huli ay wala silang nagawa kundi ang hayaan na lang ito. Sabi ni Guido ay hindi siya maaaring magpalipas ng gabi, lalo na at may pamilyang nag-aantay sa kanya sa bahay. Bago pa umalis si Guido ay humingi pa siya ng 3 kalamansi kay Alison dahil balak sana niyang pigain iyon sa dala niyang pansit na iuuwi niya sa kanyang asawa at mga anak. Dala-dala ang isang supot ng pansit na kung saan naroon ang 3 kalamansi ay muling tinahak ni Guido ang madilim at masukal na daanan pauwi sa kanyang tahanan. May dala din naman siyang flashlight kaya hindi na niya kinakailangan pang mga pasadilima. Paggewang-gewang na naglalakad si Guido, dala ng kalasingan ay napapakanta pa siya. Nasa ganoon siyang kalagayan nang makarinig siya ng huni ng tiktik.
Nung una ay malakas iyon kaya nakampante siya dahil sa pagkakaalam niya kapag malakas ang huni ng isang tiktik, ang ibig sabihin ay nasa malayo pa ang aswang. Samantalang kabaliktaran naman kapag humina ang huni nito. Nako tanda, kung ikaw yan huwag mo nang balakid pang gabalain ako. Kung hindi malilintikan ka sa akin. Natatawang sigaw ni Guido nang humina ang huni ng tiktik na naririnig niya. Napahagik-gik si Guido saka siya nagpatuloy sa paglalakad nang bigla na lamang may bumagsak na kung anong malaking bagay sa kanyang harapan. Nang tapatan niya iyon ng ilaw ay nabigla siya nang bumungad sa kanya ang isang matandang tiktik. Sa isang iglap ay tila ba natanggal ang tama ng alak sa kanyang katawan, lalo na nang makilala niya ang matandang babae na walang iba kundi ang tiyainang niya. Agad na ipinilig ni Guido ang kanyang ulo nang makaramdam siya ng kaunting pagkahilo. Nananatiling nakatitig siya sa matandang aswang na sa mga sandaling iyon ay alam niyang hindi naman ito nakontrol ang pagkaaswang, lalo na at nanlilisik ang namumula nitong mga mata. Lumikha ng kakaibang ugong ang matandang aswang. Unti-unti na rin itong inilabas ang mahaba niyang dila. Agad na napatras si Guido at nabitawan niya ang pansit na dala. Mahigpit na napahawak siya sa kanyang itak at humanda sa maaaring mangyari. Ilang saglit pa ay natake ng matandang aswang si Guido na agad din naman itong naiwasan. Todo pagsangga at pag-iwas ang ginagawa ni Guido at sa tuwing nakakahanap siya ng pagkakataon ay sa kanya inaatake pabalik ang matandang aswang. Habang tumatagal ay mas lalong umiinit ang labanan sa pagitan nilang dalawa at habang tumatagal ay lumiliksi din ang bawat galaw ng matandang aswang kaya ilang beses nitong nakalmot ang kanang braso ni Guido. Umalingaw-ngaw ang ginawang pagsigaw ng matandang babae matapos siyang sugatan ni Guido sa hita. Nang dahil sa ginawa nitong pagsigaw ay lumabas ang napakahaba niyang dila. Hindi na pinalampas ni Guido ang pagkakataong yun. Mabilis siyang lumapit sa matandang aswang saka buong lakas na hinila ang dila ng matandang aswang saka gamit ang kanyang itak ay hiniwa niya ang dila ng tiktik. Mas lalong napasigaw ang matandang aswang dahil sa ginawa niyang iyon. Hindi pa nakontento si Guido at agad niyang binalikan ang supot ng kanyang pansit saka kinuha mula dito ang 3 pirasong kalamansi. Pinaghihiwa niya ang mga iyon saka binalikan ang matandang aswang na sa mga sandaling iyon ay sumisigaw pa rin at namimilipit sa sobrang sakit dahil sa hiwa sa kanyang dila. Paumanhin tiya, ngunit minsan na rin kitang binalaan. Wika ni Guido. Saka nilagyan ng katas ng kalamansi ang kanyang itak bago sunod-sunod na inatake ang matandang aswang hanggang sa tuluyan itong bumagsak na wala ng buhay. Akmang pagsasaksakin na naman sana uli ni Guido ang tiyahing aswang nang biglang dumating ang tiya Isabel niya. Saka siya nito pinigilan. Ani ng tiya niya, nagtagumpay na siyang mapaslang ang aswang niyang tiyahin kaya hindi na nito kinakailangan pang pagmalupitan lalo ang bangkay ng matandang aswang. Dahil pagbaliktarin man daw ang mundo ay magkadugo pa rin sila nito. Tinanong pa ni Guido ang tiyahin niya kung nagalit daw ba ito dahil sa kanyang ginawa. Ngunit hindi umimik ang matandang babae at sa halip ay sinabihan niya si Guido na umalis na at hinihintay na siya ng kanyang pamilya. Walang nagawa si Guido kundi ang magpatuloy sa kanyang paglalakad. Samot-saring reaksyon ang nararamdaman niya ng mga sandaling yon. Nalulungkot siya dahil sa sinapit ng tiyahin niyang aswang at ang mas nakakalungkot ay siya pa ang pumatay dito. Ngunit may bahagi din sa kanya na natutuwa dahil tuluyan nang naputol ang kasamaan ng tiyahin niyang aswang. Inang patawad, ngunit ginawa ko lang kung ano ang sa tingin ko ay nararapat. Marami ka na rin ginambalang pamilya at maraming kinitil ng mga inosenteng bata. Oras na upang maputol ang kasamaan mo. Bulong ni Guido sa sarili habang tinatahak ang daan palayo sa lugar na yon.